Matindi po ang revelation ng Lord. Sino po dito na natutuwa na ang message natin ay tungkol sa pag-overcome? Ang series natin is entitled, I'm an Overcomer in Christ. Sabihin natin lahat, I'm an overcomer in Christ. So ngayon, yung i-overcome po natin ay doubt and unbelief. Doubt and unbelief is always a struggle. At ang diablo, gagawin niyang lahat para ikaw ay magkaroon ng pagdadoubt at unbelief. Lalong-lalo na sa kanya at sa kanyang mga salita. So kapag maraming tinatawag na self-doubts, mahirap mag-accomplish. Mahirap maging successful sa buhay if you have a lot of self-doubts. Maraming mga unbeliefs. So let me start with 1 John chapter 5 verses 4 to 5. And lahat ng sinishare ko sa inyo, ito po yung revelation ng Panginoon personal sa akin, paano mag-overcome. You can hear other pastors or maybe you already heard other pastors how to overcome doubt and belief. Pero ako, ito po yung binigay ng Lord sa akin. Kaya ang tawag dito ay, for the glory of God, this is how I overcome. Which I believe very powerful in my life and it will be powerful in yours also. 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Read the word of God. 1, 2, 3, go read. For everyone born of God overcomes the world. This is a victory that has overcome the world. Even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Sabihin natin lahat, I am an overcomer. Ano po kasi yung action ng overcomer? Sign language. Kaya di pong lahat, gayahin niyo ako. 1, ganito. Ito, hindrance. Pagkatapos, amen? Sabihin natin, I'm an overcomer in Christ. Kapag ikaw ay born of God, overcomer ka, when you believe in Jesus, that's your identity. Yun ang identity natin. Sino po dito na alam nyong walang kadududa, anak kayo ng Diyos at nananampalataya kayo kay Jesus? Magsabing amen. So the words of God state that you are an overcomer. You must believe it as well. So New Living Translation, ganito ang nakasabi. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. For every child of God defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. So we achieve this victory through our faith. Everybody say faith. Napakahalaga po niyan para magkaroon ng victory, maka-achieve ng victory. Yung faith mo, kapatid. Kaya if there is one thing that you always guard, protect, is your faith. And if there is one important thing that you grow in your life, cultivate, is your faith. Because your faith matters for your victory. Madidipit mo ang mga evil world, ang evil world na to, and all the things in this evil world through your faith in Jesus. So, ang pinakamalaking problema talaga, kaya merong mga Kristiyano na talunan at hindi nag-grow kasi nga meron silang issue sa kanilang faith. Hindi malakas ang faith, mahina yung faith. Kaya ngayong araw na to, yan ang gusto ng Panginoon na maintindihan mo kung bakit ka natatalo, kung bakit ka hindi nagtatagumpay. Gustong ayusin ng Panginoon yung faith mo at maayos yan kung ipapaayos mo, kung magiging responsible ka na ayusin mo yan. Sino po dito ang gustong ipaayos ang faith sa Holy Spirit? Magsabing amen. Contemporary English version has it rendered ganito po. Sabi, 1, 2, 3, go. Every child of God can defeat the world, and our faith is what gives us this victory. Our faith is what gives us this victory. Ganon siya ka-importante. If you are concerned about victory, no? Kasi nga yung pong iba hindi na siya concerned sa victory. Ang concern na lang ay survive, mag-survive na lang, yung nakakaraos, pero hindi na magtagumpay. And that is the work of the devil in your mind. Na okay ka na lang na makaraos. Ano pong gusto nyo? Makaraos o managumpay? Opo, yan ang gusto ng Panginoon, yung hindi ka lang makaraos. Ikaw ay managumpay sa buhay na to, sa iyong mga battles sa buhay, sa iyong mga struggles sa iyong buhay. Managumpay ka sa mga pinapagawa ng Panginoon sa calling mo, managumpay ka sa mga endeavors na sadya mong dapat gawin. Kung ikaw ay estudyante, maging matagumpay kang estudyante. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maging matagumpay kang nagtatrabaho. Kung ikaw ay nagbi-business, maging matagumpay ka na businessman.
Maraming mga hadlang in this world. Pero mananagumpay ka, sabi ng Bible. And the Bible is so clear. Our faith is what gives us this victory. Sabihin natin lahat, my faith is what gives me this victory. Ang breakthrough mo na pinagpe-pray, ang freedom, ang tagumpay sa buhay, sa ministry na minimiti mo, mamimiti mo yan through your faith in the Lord Jesus Christ. Through faith. So if you don't strengthen your faith, please, huwag mo nang asahan na ikaw ay magiging victorious. Ang mga Christians ay tinatawag na believers. Amen? Kaya nga, parati nating testimony, nung ako'y naging believer, nung ako'y naging mananampalataya, nagkaroon ako ng kaligtasan. Nagkaroon ako ng meaning sa buhay. Nung ako'y naging mananampalataya, ako ay nagbago. If there is a name for Christians, ang pinaka-famous na name sa mga Christian, aside from disciple of Christ, number one, famous yun. I'm a disciple of Christ. Sabihin natin lahat, I'm a disciple of Christ. Pagkatapos po ng series na to, pupunta naman tayo doon, I'm a disciple of Christ. Pero lahat ng disciple of Christ ay tinatawag ding believers of the Lord Jesus Christ or believers in Christ. Kaya tayong lahat ay believer. Sabihin natin lahat, I'm a believer. Sabihin natin lahat, I'm a believer. So tingnan ninyo, tayo ay believer, pero nagda-doubt tayo. Tinatawag natin ang sarili natin believer, pero meron tayong unbelief. So anong tawag doon? Sa mga Amerikano, ang tawag doon ay antithetical. No? Or tinatawag minsan ito na paradox. Paradox. Tinatawag mong believer ka, pero nagdududa ka. Meron kang hindi pinapaniwalaan. Antithetical yon. Kaya gusto ko pong maintindihan nyo ngayon, dapat tayong lahat, ang identity natin, believer tayo. Sabihin natin, I'm a believer. O, sign language na naman tayo. Pakita mo nga yung video ng sign language ng believer. The sign believe. The sign is simply take your dominant hand and extend out the index finger just like this. From here, I take my index finger and touch my forehead. Next, I take both hands and I clasp them together just like this, with my dominant hand on top of my non-dominant hand. Let me show you the whole sign. From the side and from the front again. That is how I sign believe. Lahat na nakagets, magsabing amen. Alam nyo, siguro, Pastor, bakit parati tayong may sign ngayon na ginagawa? Kasi po, ito po ang tinuturo ng neuroscience. Kapag ka sa sinasabi mo, meron kang movement, nare-reinforce ng brain, sa brain, yung sinasabi mo at paniniwala mo. Kaya ito pong pinagagawa ko po sa inyo, neuroscience ito. Hindi lang po dahil gusto po kayong may ginagawa. Hindi. Neuroscience din po ito. O, lahat po ng nakakuha ng I'm a believer. 1, 2, 3, go! Actually yun, ito, I believe. Pero yun na rin yung gagamitin natin na gagawin na lang, believer ako. I'm a believer. Yung dominant hand, of course, if your dominant hand is the left hand, yun ang dapat mong pang-clasp. Lahat ng nakaget sa akin. Lahat ng mga left-handed, pwedeng magtas ng left hand. Ayun. Ba, meron din tayong mga maraming left-handed dito. Alam nyo ba na sa Amerika, ang mga left-handed ay binabayaran ng mas mataas kaysa sa mga right-handed. Special ang mga left-handed. Oh. Pero alam nyo ngayon, ang tinuturo para maging matalino ka daw is learn to use both of your hands. Oo. Kaya ako po, pinag-aaralan ko po, nagtututbrush ako ngayon sa left hand. Yeah. Brain exercise din po yun. At nagiging matalino ka daw pagka nagagamit mo dalawang kamay mo. Neuroscience. Okay? Lahat ng believer, sabihin natin, I'm a believer. Oops, lahat, gayahin ako. 1, 2, 3, go. Yan. Nakakatulong yan eh. Pagka inaatake ka ng ng pagdududa, papasok pa lang yung pagdududa, nagdududa ka sa kakayanan mo, sa gagawin mo, nagdududa ka sa mga pangako ng Panginoon, sasabihin mo, I'm a believer. Amen? Ganun ka ng ganun, yung iba hindi nila naiintindihan. Pero you are helping your brain. Amen? Doubt.
Kasi maganda po, sasabihin ninyo, I'm a believer, not a doubter. Okay. Sabihin natin lahat, I'm a believer, not a doubter. Sige, paano naman kaya yan? Chong, ayan. Gayahin natin si Chong. Meron pa nga nakatas yung kilay yun, di ba? Magsaside pa yun. Sige, sabihin natin lahat. Sabay natin yung bitig natin. At saka yung action natin. I'm a believer, not a doubter. 1, 2, 3, go. I'm a believer, not a doubter. Sige na, pakita mo sa kami mo kung okay yung ginawa mo. Okay, 2 by 2. Sige, pakita sa katabi ninyo. 1, 2, 3, go. Believer, not a doubter. Amen? Sige, sabihin mo. High five mo naman. Galing mo naman, bro. Galing mo naman, sis. Praise God. So, you're strengthening your neuroscience, no? Kapag ka inaatakaw ka ng pagdududa, no, na nag-negative, nagwo-worry, yung mind mo, umpisahan mo na. Oops! Sabihin mo, oops! I'm a believer, not a doubter. Di ba? Wow! Lalong-lalo na pagka meron kasing spirit of doubt and unbelief eh. Pagka nakita na ng diablo yung ginawa mo at narinig niya yung sinabi mo, nako, kakaripas na yun ang takbo. Amen? So, if there is one thing that God has developed in my life, which is so I'm grateful to God for, yung na-develop niya yung faith ko at na-overcome ko yung doubt and unbelief. Even before I became a pastor. Pero pagka-pastor ka, talagang dapat, number 1, faith ang ide-develop mo pagka-pastor ka. Kasi walang mangyayari sa pagsiserve mo bilang pastor pagka mahina ang faith mo. Pagka may doubt and belief ka. So, ako, nakita ko na yan. So, kahit pinapalakas ng Panginoon, the devil still tries to deceive me. The devil still tries to make me doubt. Kaya ako po, ay inalam ko na kung ano yung gagawin ko kung paano mag-overcome sa doubt and unbelief. Ituturo ko sa inyo. Number 1, ito po yung tinuro ng Panginoon. Number 1, you must have a clear understanding of doubt and unbelief according to God. Kasi nga, baka mabasa mo sa mga nakapost sa social media, Instagram, TikTok, na it's okay to doubt. It's okay to have unbelief. Yung mga human psychologists ngayon, yun ang sinasabi. But they always say it is a dilemma of human beings. So sa pagiging tao, dilemma natin yan eh. Problema natin yan. Pero pwedeng ma-solve. Pwedeng ma-overcome. Amen? Una, sinabi ng Panginoon, hindi ko paniniwalaan yung sinasabi ng iba. Paniniwalaan ko yung sinasabi ni God tungkol sa unbelief. Una, ang unbelief, kaya kailangan nating i-overcome kasi kasalanan siya. Kasi maraming mga Christians, hindi tinitreat na kasalanan ng unbelief. Akala nila, okay lang. Hindi ito masyadong pinapansin. But unbelief is a sin. Hebrews 3:12. A lot of verses, but only one because I have 6 points to share with you this morning, which I'm going to finish because at first service, I finished the message. Take it, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So, unbelief ay kasama sa evil heart. Hindi yung evil heart lang yung nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. Hindi. Kapag ka meron kang unbelief, ang tingin ng Diyos doon, evil heart. Evil heart. The Lord loves you. By the way, even if you think about it, God loves you. Pero I'd like you to understand, hindi gusto ni Lord na meron kang unbelief. Evil heart. Amen? Evil heart yun. Ako, dyan ako lumakas eh. Kasi yung iba, noon kasi in-entertain ko, ay, naintindihan naman ako ni God. Okay lang to. Ay, ang tingil pala ni Lord dyan. Evil heart yan. Evil yung unbelief. Evil yan. Masama yan sa Diyos. Amen? Masama yan sa Diyos. Masama yan sa isip mo. Masama din yan sa buhay at future mo. Actually, pagka nagkaroon ka ng unbelief, yun na yung magiging cause na magiging pessimistic ka. Negative thinker ka. Di ba? Who wants to be called a pessimist here or negative thinker here? No one.
Pero sa totoo lang, maraming mga Christians, hindi nila alam, negative thinker na. Kaya parating nagwo-worry, parating may anxiety, no? And the root cause of this is unbelief. Maraming nade-depress kasi nga hindi kayang paniwalaan yung mga pangako ng Diyos. May unbelief sa promises ng God. At marami ding hindi sumusunod kay Lord because of unbelief. Hindi sila makapaniwala na kaya nilang sundin ang Panginoon. Kaya nilang ma-fulfill ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanilang buhay. Di ba? Kaya maraming hindi nagsiserve kay Lord because there is unbelief in the heart. That's the root cause. Siguro ngayon, habang nagpipreach ako, hindi pa masyadong mag-seek in ito, pero pagka mineditate nyo to this week, malalaman nyo na yung sinasabi ng pastor nyo ay totoo. Sino po dito naniniwala si Hebrews 3:12? Huwag na akong paniwalaan nyo, Hebrews 3:12 na lang, magsabing amen. Sabi ng Hebrews 3:12, evil ang unbelief. Evil. Masama ang unbelief sa harapan ng Diyos. Kasalanan. It is not just an ordinary thought. Hindi lang siya ordinaryong thought. Masama siyang thought. What about doubt? Doubt. Kaya ko po in-overcome ang doubt kasi tinuruan ako mag-pray. Paano naman ako magkakaroon ng answer sa mga prayers ko kung nagda-doubt ako? Natutunan ko sa Bible study, natutunan ko sa James chapter 1, 6-8. Basahin natin ang sinasabi ng Bible, sinasabi ni God. 1, 2, 3, go, read. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Amen? James, who is James? Half-brother of Jesus Christ. Anak yan ni Mary and Joseph. Kapatid niya, younger brother ni Jesus yun. And who is James? Man of prayer. Siya po ay isang matinding Kristiyano sa panalangin. At alam niyo, si James, sino siya? Siya yung kapalit ni Peter. Si Peter kasi, leader ng 12, leader ng unang church, sa tinatawag na Jerusalem Church, pero nag-mission siya sa ibang lugar. At nung nag-mission na siya sa ibang lugar, siya na yung pamalit. Naging leader ng Jerusalem si James. At sinasabi ni James, maging mapanalangin tayo. Kaya mapanalangin po yung unang church because the leader is prayerful. Kaya lahat ng mga leader dito dapat prayerful, supplicateful. Amen? Sabihin natin lahat ng gusto maging prayerful, I am prayerful. At sa pagiging prayerful, di ka pwedeng mag-entertain ng doubt. You must believe and not doubt. So nakita niyo yan? You must be a believer, not a doubter. It's a must. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Alam niyo, maraming mga Christians pagka nag-pray, Lord, pasensya na ka na. Nagdududa ako sa prayer request na to. Pasensya ka na. Please, ikaw na lang po ang kumilos, ikaw na lang po magbigay. Ay nako, sabi ng Bible, sabi ni James, that person should not expect to receive anything from the Lord kung nagdududa ka. Amen? Kung nagpipray ka ng provision, ay Lord, baka hindi mo naman ako bibigyan. Ay, huwag ka lang mag-expect. Kaya nga parati ko sinasabi sa mga gustong mag-pray sa Korea. Lahat ng gusto mag-pray sa Korea, sumama sa Korea, magsabing amen. Kung nagdududa ka sa provision ng Lord, huwag kang mag-expect na mabibigyan ka. Diba? Kasi yung iba kasi, gustong pumunta sa Korea nang hindi nag-exercise ng faith. Ibigay mo na kagad yung pera sa kanila. The righteous shall live by faith. Sabihin natin, the righteous shall live by faith. Sabi pa nga, ang sakit double-minded. Unstable. Sabi ng salita that such a person is double-minded and unstable in all they do. Kaya po minsan maraming Kristiyano, unstable yung faith nila. Kasi may doubt. Hindi maging consistent. Hindi maging faithful. Unstable. Kasi may doubt. May unbelief. Sino po dito ang gustong maging stable kay Lord, unshakable, immovable, magsabing amen? Faith ang usapan dyan. Faith ang palakasin mo, kapatid. Please don't get me wrong. Mahal na mahal pa rin kayo ni Lord. Kahit unstable tayo at double-minded. Pero, hindi ka lang makakatanggap ng answer sa prayer niya kasi nakasulat na Hindi ka lang you cannot expect God to give you
the answer to your prayers. But again, parati ko sinasabi to, mahal ka ni Lord. Amen? So yan ang tingin ng Lord. Sa unbelief, sa doubt. Kaya kailangan po mga kapatid, tingnan natin ganyan yan. At ayaw na nating magduda. For after all, faith and doubt ay choice. To doubt is a choice. To entertain a doubt is a choice. To cultivate unbelief is a choice. To have faith and stronger faith, increasing faith, is a choice. It's a choice. At alam nyo, ito po yung pinakamatindi dyan. Personal responsibility siya. It doesn't mean to say kasi na may strong faith ang parents mo, ang pastor mo, leader mo, meron ka na rin. Hindi. Blessing, nakapaligid ka ng mga may taong may pananampalataya. Pero, personal pa rin. Pastor, pag-pray mo na lang ako, may strong faith ka. Hindi pwedeng ganun lang eh. Dapat ikaw meron ka. Sabi ng Matthew 13:58, Matthew 13:58, basahin natin, 1, 2, 3, go read. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Si Jesus to, sa Matthew 13:58, hindi siya makagawa ng mighty works, sa ibang translation, miracles, because of their unbelief. So unbelief limits what God can do. You know, God, you cannot limit God. God is all-powerful. But somehow, you can limit God to do miracles in your life if you have unbelief. Kaya nga, kahit gusto ni Lord na baguhin ka, gagawin kang strong Christian, hindi niya magagawa pagka may doubt ka, may unbelief ka. Kaya nga, itong message natin sa araw na to, kapatid, personal responsibility to, strengthen your faith. You're not a doubter. You're a believer. Sabihin natin lahat, I'm a believer, not a doubter. Pangatlo, about clear understanding of faith is this, God is so amazed and pleased with faith. Alam niyo, kaya po ako nag-develop ng faith na overcome ko yung doubt and belief. Kasi si God, nadidisplay siya sa lack of faith. Nadidisplay siya. Actually, naiirita ang Panginoong Jesus pagka nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya yung kanyang mga disciples eh. The same feelings. Kahit mahal tayo ni Lord, naiirita ang Panginoon pagka we show Him lack of faith. Kaya nga minsan, no offense, no, I love you all. Minsan, nafe-feel ko yung nafe-feel ni Lord. Mahal ko yung mga disciples, yung mga pastor ko, yung mga time ritual. Pero pagka nagpapakita ng unbelief at doubt, naiinis din ako eh. Kasi yun din ang feeling ni Jesus sa mga disciples niya pagka walang faith eh. Sino yung nakakarinig? Sino nakakabasa ng mga sinasabi ko sa Bible na sinasabi ko biblical? Magsabing amen. Ano sinasabi ko po? Biblical lahat ito. Nainis si Jesus sa mga disciple niya pagka walang faith. Pero it doesn't mean to say nawawala ang pag-ibig. Hebrews 11:6 ang nakasulat. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. You know this verse, mga second year pa lang ako sa aking Christian life, na-memorize ko to. Kasi meron po kaming, sa Baptist noon, kahit di po ako masyadong marunong kumanta, miyembro ako ng choir. Bass. Bass ako, bass part. Sa sat bass, soprano, alto, tenor, bass. Bass ako, bass part. Kasi tuturo lang sa'yo kung paano ikakanta. Diba? Kunwari, I speak the name of Jesus. Parating ganun lang ako. Jesus. Anyway, bass na po yun. Anyway, pinamemorize ito habang nagko-concert kami. Doon sa isang kanta. Titigil yung song. Kaya nung nire-recite ko to, nagrema sa akin. Without faith, it is impossible to please God. Sige, sabihin mo, kapatid, let us all say, without faith, it is impossible to please God. Talagang nagrema. How can I please God? And that is our purpose in life, to please God, to glorify God. And how can I please God if I don't have the faith? Faith pleases God. Faith, without faith, displeases God. Kapatid, nadi-displease si Lord. Kaya yun, yung matinding revelation sa akin yun. Sa lahat ng nare-reveal na ito ngayon sa kanya, magsabing amen. Ayan, kapatid, praise God, may pag-asa. Kasi kapag kaganyan ang tingin mo sa doubt and unbelief, magbabago ka eh. You don't want to entertain it. Ayaw mo na siyang entertain yung doubt and unbelief. Ayaw mo na ng negative thinking,
Ayaw mo ng negative talking. Amen? By the way, please, don't tolerate negative talking in your home. Don't tolerate any negative talking between you and your spouse and your children, parents and your children, between you and your children. Don't tolerate negative talking. Kasi ang negative talking, nagmula siya sa doubt and unbelief. So if you tolerate it, lalo mong palalakihin yung doubt and unbelief. Kasi ngayon, mayroong salitang reality check. Reality talk lang. Real talk, real talk. Sa kaka-real talk, kapatid, yung negative ang nagiging neural pathway. Tayo, ang real talk natin, faith. Amen? Our language is faith, not doubt. That's our real talk. Amen? Kaiba yung buhay natin sa mga unbeliever. Sabihin mo sa hindi ka na unbeliever, believer ka, kapatid. So when you are a believer, you talk about faith, not unbelief. Amen? Sabihin natin, I'm a believer, not an unbeliever. Kung unbeliever ka, sige, negative talk ka dyan. Pero kung believer ka, kailangan faith ang usapan dyan, kapatid. Amen? The righteous shall live by faith. So yun po, mga kapatid. Number 2, I'd like you to, this one has built up my faith. You must have a deep knowledge with revelation of our great Trinity God. Tapos, nilagay ko doon, with verse. Or maybe I could say that based on Bible verses. Can you please change it? You must have a deep knowledge of God, the Trinity God, Yahweh the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yung kasing Diyos natin, Trinity God. And every one of them, makikilala natin sila. Kailangan may revelation ka. You must have a deep knowledge with revelation of our great Trinity God based on the Bible. Pakipalitan natin, based on the Bible. Your faith is directly proportional to your knowledge of God. Pero it doesn't mean to say that you have knowledge of God ay malakas na yung faith. Kaya nga yung tinatawag na with revelation. Kasi kapag may with revelation, talagang nangusap sa iyo ang Diyos. Yan po yung nagpalakas sa faith ko. Kinilala ko kung sino ang Diyos. Merong verse, nakalimutan kong lagay yung those who know their God will do exploits. Yung alam nila, kilala nila yung kanilang Diyos, magkakaroon sila ng maraming pananagumpay. And I would like you to remind you of our God. Sino po dito na ang Diyos natin ay omnipotent? Magsabing amen. What about omniscient? What about omnipresent? So yung tatlong omni na yan, kailangan matatag, matibay sa'yo. Yan lang. Yan ang katangian ng Diyos. Kasi yung alam mong omni, bumbilya lang eh. Yung tatlong omni, pakilagay mo nga, kapag kaalam mo ang Diyos, omnipotent, all-powerful. Oh, paano ka pa niyan mag-entertain ng doubt? Kayang-kaya lahat ni Lord gawin. Amen? Ang imposible. Kaya minsan, kinakantahan ko ang Lord. Walang imposible sa Diyos. Sabay-sabay tayo. Walang imposible sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Alam mo, pagka inatake ako ng doubt, kasabay ko yung kantang yan. Tapos, isasabay ko pa yung Luke 1:37. Dalagyan ko ng it is written, 1:37. Nothing is impossible with God. Amen? That's what you do. That's what you do. Lahat na kilala nila yung kanilang Diyos, all-powerful, magsabing amen. Kasi kapag in-entertain mo yun, parang sinasabi mo, Lord, yung kapangyarihan mo, konti lang. Kulang ang kapangyarihan mo. Kaya nakaka-irritable yung kay Lord. Kasi pagka nagdududa ka, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, di mo naman kayang gawin yan. Di mo naman kayang gawin yan sa buhay ko. Di mo naman kayang gawin yan sa pamilya ko. Di mo naman kayang gawin yan sa sitwasyon ko. Kaya nakaka-irritable yun sa Diyos. Mahal ka ng Diyos, ha? Pero nakaka-irritable yun sa Diyos. Kaya po, hindi ko po ginagawa yun. Sasabayan mo ng Psalms 91, Psalms 23, Psalms 121, where does my help come from? My help comes from the maker of heaven and earth. Pagka may pangangailangan ka, mga misis, imbis na wala tayong pambayad.
bakit ala na naman? Mga ganyan, parating ala. Ute mo na mo sabihan, and my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Amen? So mga kapatid, revelation, knowledge, revelation of your God. Kasi kung wala kang knowledge and revelation of God, then you only have religion. Meron ka lang religion. Na ang pangalan ng religion mo, Christianity. Pero nagiging personal relationship at nagiging totoo ang pagkakaroon mo ng Diyos kapag meron ka ng knowledge and revelation. Number 3, let me go to number 3. Number 3, ito po, para ma-build ang faith. Simply take God's instructions and promises as the truths that powerfully accomplishes God's, pakialis po yung yung ES, that powerfully accomplish God's great plans. Paki-correct. So, mga kapatid, gusto ko sabihin, yung instructions ng God, yung promises ng God, Word of God, ito yung truth. Sino po dito naniniwala na ang Bible ang katotohanan, magsabing amen? Kasi, ang doubt, nanggagaling siya sa sit-sit ng diablo na deception and lies. Di ba? Sabi ng Diyos kay Adam and Eve, huwag kang kakain ng bunga na yan, kundi sa oras na mamatay ka, ay kumain ka, mamamatay ka. Ano sabi ng diablo? Lumapit ang demonyong, ang serpent kay Eve. Sinabi ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos? So, kanino ka makikinig? Kaya nga yung mga neuroscience ang parating sinasabi, don't believe all your thoughts. Don't believe all your thoughts. In our mind, the devil speaks. He gives us thoughts. At alam niya na tinanggap mo kapag ka iniisip mo at sinasabi mo. Pagka sinabi mo na. So mga kapatid, Psalms 119:163, let us settle this. The sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinances is everlasting. Ang salita ng Diyos ang truth. Yan ang makakapagpalakas sa iyo. Ang truth, salita ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful. Powerful ang word ni God. 2 Timothy chapter 1 verse 7, the word of God. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Everybody say, I have a sound mind. Ano po sa Tagalog ang sound mind? Give me. Malinaw na pag-iisip. Maganda. George, salamat. Maayos. Maayos. At malinaw. Maganda yung mga binibigay niya sa church. O eto. Ang sound mind, malinaw at maayos na pag-iisip, hindi tinatanggap yung doubt at unbelief. Amen? Sabihin mo sa kanila, do you have sound mind? So clear, di ba? Sabihin natin lahat, I have a sound mind. I'm a believer. I have a sound mind. Yung isang believer na may sound mind, ang tatanggapin lang niya yung katotohanan. Kapag hindi katotohanan, lalong-lalo na outright lie and outright deception, outright opposite of the Word of God, hindi tinatanggap. Hindi tinatanggap sa isip at lalong hindi sasabihin sa bibig. Lahat ng may sound mind, magsabing, praise God, I have a sound mind. Yan po yung nakapagpatibay sa akin eh. Ba't ko naman tatanggapin yung doubt at unbelief? I have a sound mind. Maayos ang isip ko. Malinaw ang isip ko, di ba? Yung mayroon lang isip na hindi maayos ang tatanggap ng sound ng doubt at unbelief. Lahat ng nagigets ang sinasabi ko, magsabing amen. Nako kapatid, kung nag-amen ka, umaayos na yung isip mo at pananampalataya mo. Isaiah chapter 55 verse 11, the word of God says, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent. So yung word ni God, makapangyarihan ito. Galing ito sa bibig ng Panginoon na isulat. Alam niyo po, lahat ng salita ng Diyos, lalong-lalo na yung mga pangako niya. Lahat to marami kayong alam na pangako ng Diyos sa inyong buhay, magsabing amen. Ito kailangan ito Kailangan sa lahat ng inyong struggle, sa lahat ng inyong pangangailangan, meron kang alam na pangako ng Diyos. Kung wala kang alam na pangako ng Diyos, anong sasabihin mo? Anong panghawakan mo, di ba? Ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng sinabi niya, yung mga pangako niya, hindi babalik sa Kanya ng
Wala lang, void. Maganda ito sa translation ng Amplified. Let us read Amplified. 1, 2, 3, go read. So will my word be which goes out of my mouth? It will not return to me useless. It will not return to me without results, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I sent it. Amen? Isaiah 55:11. Kaya nga importante pagka may problema ka, may pangangailangan ka, may struggle ka, may hindrance ka, yung nakasulat sa salita ng Diyos, sabihin mo, hindi siya magbabalik ng useless. May resulta yung pagsasalita ng salita ng Diyos. Amen? Yung pagsasabi, pagde-declare ng salita ng Diyos, may resulta. May tagumpay. Kasi ang word ni God, living and powerful. Kaya si Jesus, ganun po eh. Sa Matthew chapter 4, di ba? Nung atakihin siya ng Diablo, tuksuin ng Diablo, anong sabi ng Panginoon? Jesus, it is written. Kailangan meron kang it is written. Sa panong ito na, andyan na lang yung cellphone natin, gusto natin, hindi na tayo magme-memorize. Pero alam nyo ba mga kapatid, in the last days, kailangan nyo mag-memorize. Mine-memorize sa salita ng Diyos. Ako po, alam nyo, nung ako po mula nung 1988 hanggang nag-umpisa ang church natin, wala po akong love gift. Wala, sincero. Kaya ito, buhay na buhay sa akin, itong Matthew 4:4. Pagka wala po akong makain, sabi ko, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Lord, kayo po ang aking kalakasan kahit di ako kumakain. Kasi po, nung nagpapastor po ako, di ba nasabi ko sa inyo, we belong to a average family. Medyo sasabihin ko pang mas mataas ng konting sa average ang pamilya namin. Di kami nagugutom. Tatay ko, government employee, medyo may kotongkulan sa government. Yung nanay ko, may business. Pero dahil against sila sa pananampalataya ko, persecutor ko sila, di nila ako sinusuportan. Kaya wala. Nabuhay ako sa Matthew 4:4. Yung nanay ko, merong karinderya. Siyempre, nahiya naman ako magkikain mula umaga hanggang gabi. Nanay ko medyo mabait sa akin. Hindi, mabait ang nanay ko sa akin. Mangangkakin yan. Pero sa sobrang hiya ko, panatindi ko, kakain lang ako sa amin, sa karinderya namin. Once lang. Lunchtime lang. Kakainin ko na lahat ng kaya kong kainin. Kasi wala ko akong pera eh. Many times I just walk preaching the gospel here in San Fernando. Kaya literally, yan ang bumuhay sa akin, Matthew 4:4. Amen? Kaya pagka next time na wala ka makain, buta lang pa mga, buta lang pagkain, huwag ka mainit ang ulo, sabihin mo, Matthew 4:4, man does not live on bread alone. Di ba? Ngari, Brother Jun, Sister Che, ay magluto yung Sister Che. Tambing mo na sabihan, bago ka manyer mo at magal. Sabi mo, Sister Che, Matthew 4:4, man does not live on bread alone. Amen? Ay, binuhay po ako literally, spiritually, and literally, binuhay po ako ng Matthew 4:4. Sabihin ko sa inyo. Minsan, gutom ako dyan. Alam nyo, yung unang church natin, yung second floor dyan sa building sarap. Tapos nag-uumpisa yung burger machine. Grabe, sarap ng amoy. Nando sa ilalim. Nasa second floor ako. Alam niyo, ang gagawin ko lang, sisilip lang ako. At habang umuusok, sinisingit ko. Thank you, Lord. Oo. Nagpapasalamat ako dun lang sa amoy. And somehow, psychologically, nabubusog ako. Nabubusog ako dun sa amoy. Nung nga nagpapasing ako 21 days dun ano ba yung prayer mountain na yon? Kalimutan ko yung prayer mountain sa Antipolo. Ano kasi pangalan? Basta, doon po yung sikat na prayer mountain nun eh. Sa Bread of Life kay Butch Conde. 21 days, siyempre, gutom ka. Alam niyo yung gagawin ko, pagka gutom po ako, pupunta po ako sa kitchen nila. Yung sabi nila, iba torture, pero sa akin hindi. Tatabi ako sa kitchen. Thank you, Lord. Para na rin ako nakakain nung niluluto nila sinigang. O kung ano niluluto nila. Doon, sarap naman nun. Sabi ko. Lahat ng naniniwala na makapangyari na salita ng Diyos, magsabing amen. Never doubt the word of God. This is the truth. Kaya nga sabi ng Bible sa Proverbs 3, 5, and 6, napanood ko si Gary V. Ito yung turning point din ng kanyang Christian life na nagpatibay sa kanya. Ginawa niya ng kanta, Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there.
may lyrics yun ng Proverbs 3, 5, and 6. Teach me how to trust in you. With all of my heart. Lean not on my own understanding. Just forget. Kasi pinunod ko po yung testimony ni Gary V tong week na to. Na feature sa CBN News Asia sa US. Meron siyang concert na niraran ngayon yung Inspired. Ang title, Inspired. Some years ago, before he turned 60, but now he's already 62, he did a concert one last time. Akala niya yan one last time na. Pero ngayon, he's doing a lot more concerts. But iba na yung tema. Ang tema ngayon, to inspire people to believe in God. To believe in Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Gary V. So, ang dami hong venue ngayon sa Amerika. Doon po siya nagko-concert. 4,000, 4,500 Filipinos have been watching him for every concert, every venue. So, dami na born again. Amen? Sino po dito mabubuhay sa salita ng Diyos? Magsabing amen. Huwag mo tayong mabuhay sa sarili nating isip. Huwag tayong mabuhay sa sarili nating assessment. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Diyan titibay ang ating faith. Number 4, don't be blinded and deceived by the demons by rebuking them and invoking the name and blood of Jesus. Yan, nakita ko kasi sa buhay ko, inaatake ako ng diablo para magduda. Para hindi ako kumilos. Hindi ako magdesisyon. Napaparalyze ako. Nire-rebuke ko ang diablo. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi rito, 1 Timothy chapter 4. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. That in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons, right? Deceiving spirits. Maraming mga Christian, ifa-follow nila yung deceptions, deceiving spirits. Aalis sa faith. Aalis sa faith, sa Word of God. And that's what exactly Satan is doing right now to many Christians. And kung magiging honest ka, even to you, to each one of us here, lalo-lalo nang hindi na nag-attend ng church ngayon, nanlamig, nag-backslide, deceiving spirits na yung pina-follow nila. Ba't ako pupunta doon? Parating sinasabi ni Lord, ni Pastor doon, ubay kay God. Gusto ko, social media, ML ako. Sinabi pa ni Pastor, yung ML na to, galing sa demonyo. Ayaw matuto. Kaya yung, imbis na kanta niya, Take Me Out of the Dark, ang kanta niya, di na natuto. Kay Gary B pa rin, di ba? Pero that song is a gospel song as well. Anyway, mga kapatid, rebuke! Sabihin natin lahat, practice. I rebuke you, deceiving spirits, in Jesus' name. Kapag kami nagbibigay sa iyo ng doubt and unbelief, huwag mo nang patagalin ng 5 seconds. 1 second pa lang, I rebuke in Jesus' name. I will not follow you, deceiving spirit. I'm a believer. I'm not a doubter. I'm not an unbeliever. I'm a believer. Pwedeng isang sign po muna. I'm a believer. 1, 2, 3. I'm not a doubter. Amen. Sabihin mo sa kanila, praise God, natututo ka, kapatid, ha? 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age, Satan, has blinded the minds of unbelievers. Di ba yung mga unbeliever, kaya hindi sila maniwala sa gospel, binblind sila ng diablo. So that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Kaya po tayo, alam nyo, importanteng i-warfare natin sa prayer. Si Satanas, i-rebuke natin sa God of this age na nagbablind sa mind ng inyong mga unbeliever na family members. But in saying this, lahat tayong dito na nakita natin, we have seen the light of the gospel. Say, praise God. So we've been saved. Lahat dito, alam nyo na kayo ay may salvation. Magsabing, praise God. So meron kayong salvation. Pero alam nyo, Satan does not stop on blinding you on other areas. Hindi na niya kayo nabulag sa kaligtasan. Bubulagin niya kayo ngayon sa ibang area. Sa inyong pangangailangan, sa inyong sakit. Bubulagin niya kayo dun.
Kaya kapag nagkaroon ka ng doubt and belief, pumapasok pa lang, sabi mo na, I rebuke you, God of this age, in Jesus' name. You cannot blind me, you cannot deceive me. Practice, sabihin natin lahat. Satan, you cannot deceive me, you cannot blind me, in Jesus' name. I'm covered by the blood of Jesus. I belong to Jesus. I'm a believer. I'm not an unbeliever. I'm not a doubter. I'm a believer. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 5, let me go to number 5, 2 more. Read and listen to faith-building preachings every day for 21 days for faith reset and rewire. Kasi uso po yan sa neuroscience. Reset and rewiring. Paano marireset ang brain mo? Paano marirewire ulit yung brain mo? At ang sabi ng mga neuroscientists, 21 days, marireset ang brain mo. 21 days. Everybody say 21 days. So ngayon, ito sasabihin ko. Kapatid, lahat to nung gusto magkaroon ng strong faith at ma-overcome ang doubt at belief, magsabing amen. I challenge you 21 days. If you are serious enough, 21 days, every day, makikinig ka ng isang faith-building message. Ako, mas nire-recommend ako yung pareho ng ginagawa. Ako kasi pagka meron po ako narinig na magandang message, inuulit-ulit ko yun. Hanggang parang kaya ko nang i-memorize yung buong message. So itong message na to, ulit-ulitin yung pakinggan. Ngayon, pagka nagsawa na kayo, pakinggan nyo naman si Chuck Swindoll, pakipakita nyo nga. Ito po yung mga pinapakinggan ko sa faith-building message. Si David Jeremiah, si Benny Hinn, si Chuck Swindoll, Charles Stanley, Billy Graham. Yung iba patay na dyan. Billy Graham, Charles Stanley patay na. Chuck Swindoll buhay pa po. Billy Graham, pinapanood ko pa rin hanggang ngayon. Yung mga faith-building messages niya. Bishop Oriel, buhay pa. Ayan. Derek Prince, patay na. Yan po yung mga pinapakinggan kong mga pastor. Pagka binibuild up ko po yung faith ko. When you have doubt and unbelief, be quick to listen to preachings of anointed preachers. Sabi ng Romans 10:17, so then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kailan po dumarating ang faith? Nakikinig ka. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung salita ng Diyos na pinipreach, ini-explain, isinapamuhay ng mga preachers. Doon po powerful yun. Yung mga nag-preach ng faith na sinapamuhay nila, naging nasa kanila yon, na overcome nila yung doubt and belief, doon kayo makinig. Amen? Huwag kayong makikinig doon na ako po, nagdududa ako ngayon. Sorry po, tao lang. Ay naku, huwag niyong pakikinggan yun. Ang pakinggan ninyo, yung mga men of God na na-overcome ang doubt at unbelief. Lahat to naintindihan, magsabing amen. Lastly, number 6, declare every hour if you're serious enough. If you are serious enough and something miraculous will happen in your life, something miraculous will happen with your heart, with your faith. Declare every hour, I'm a believer, not a doubter. And recite Hebrews 11:6 for 11 days. Faith, reset, and rewire. Paki-change na lang. For faith, reset, and rewire. 21 days. Makikinig ka ng mga preaching at isasabay mo, i-declare mo, I'm a believer, not a doubter. Tapos, i-recite mo yung Hebrews 11:6. So, it is impossible to please God without faith.